Bongbong Marcos. Pilipinong politiko at ang ika-17 Pangulo ng Pilipinas. Si Ferdinand T. Bongbong Romualdez Marcos, ipinanganak noong Setyembre 13, 1957, ay isang Pilipinong politiko na kasalukuyang naninilbihan bilang ika-17 na Pangulo ng Pilipinas. Siya ay dating nanungkulan bilang senador mula 2010 hanggang 2016 na. Siya ang ikalawa at ang tanging lalaking anak ng dating Pangulo at diktador na si Ferdinand Marcos at ang dating unang ginang ng Pilipinas na si Imelda Romualdez Marcos. Taong 1980, tumakbo ang 23 taong gulang na itong si Marcos bilang kandidato sa pagka-vice-gobernador ng Ilocos Norte nang walang kalaban at nanalo. Sa ilalim ng partidong kilusang Bagong Lipunan ng kanyang amang namumuno sa buong Pilipinas sa ilalim ng batas militar noong panahong iyon. Kinalaunan, naging gobernador siya ng Ilocos Norte noong 1983 at nanatili sa opisina hanggang mapatalsik ng himagsikan ng lakas ng bayan ang kanilang pamilya mula sa kapangyarihan at lumipad papuntang Hawaii sa pagkakapatapon noong Pebrero 1986. Pagkamatay ng kanyang ama noong 1989, hinayaan ni Pangulong Corazon Aquino na umuwi ng Pilipinas ang nalalabi sa pamilya Marcos upang humarap sa ilang demanda. Pagsapit ng taong 1992, nahalal at naupo siya bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte hanggang 1995 at muling siyang nahalal noong 2007 hanggang 2010. Sa pagitan ng pagtatapos ng kanyang termino noong 1995 at pagsisimula ng isa pang termino noong 2007. Nanungkulan siyang muli bilang gobernador ng Ilocos Norte na kanyang tinakbuhan at napaghahalan. Taong 2010 rin siya nahalal bilang senador ng Pilipinas sa ilalim ng Partidong Nasyonalista at naupo hanggang 2016 na. Noong 2015, tumakbo si Marcos para sa pagkapangalawang Pangulo ng Pilipinas noong halalan 2016 na. Sa pagkakaibang 263,473 boto, 0.67 bahagdan, natalo si Marcos ng kinatawan ng Camarines Sur na si Leni Robredo. Bilang tugon, nagsampa si Marcos ng protestang elektoral sa Presidential Electoral Tribunal na naglalaman ng mga akusasyon ng mga pandaraya. Taong 2021, napagsang-ayunang Ibarra ang petisyon ni Marcos matapos ang isinagawang pilotong muling pagbibilang sa mga piling lalawigan ng Negros Oriental, Iloilo, at Camarines Sur na nagresulta pa ng pagdagdag pa nga ng 15,073 boto sa lamang ni Robredo. Kinalaunan ng taong iyon, isinapubliko ni Marcos ang kandidatura niya para sa pagkapangulo ng Pilipinas sa halalan 2022. At siya ay nanalo bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas. At ngayon ay magagandang gawain at pagtulong para mapabuti ang bawat isang Pilipino. Maraming salamat Pangulong Bongbong Marcos sa inyong kabutihan.